Pasensya ka na dun ha, tukoy niya kay Elmo. Galing kasi siya sa bahay ng nobya niya, hindi yata sila nagkita kaya ayon, bad mood. Mabuti naman at may nobya na siya, sabi naman ni George. Hindi naman lingid sa kaalaman nito na ampun lang ng pamilya abale ang dalaga. Bakit mo naman nasabi yan? Asise niya. Akala ko kasi may gusto siya sa'yo. Talaga, natuwa pa siya sa sinabing iyon ni George. I mean, hindi ako makapaniwala na iisipin mo iyon, parang tunay na kapatid ang turing niya sa akin. Deep inside gusto niyang isipin, na sana ay totoo ang sapantahan ni George. Naalala niya ang naging usapan nila ng kaibigang si Aurora. Malalaman daw niya sa reaksyon ni Elmo na nagseselos ito, kapag nakita raw niyang nagalit ito na may nanliligaw sa kanya. Ibig sabihin ay may gusto rin sa kanya ang binata. Ngunit isa nga ba iyong basehan, para mapatunayan na may gusto rin sa kanya si Elmo? O baka naman concern lang ito sa kanya, dahil nais nitong pag-aaral muna ang atupaghin niya. Isa pa, nakikita niyang mahal ni Elmo ang nobya nitong si Monica. Magiging kontrabida siya sa pagmamahalan ng dalawa, kung ipagpapatuloy niya ang kaibangan niya. Kathy, tawag pansin ni George sa pananahimik niya. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Sorry, mabilis niyang sabi nang bumalik ang kanyang huwesyo. Naalala ko lang kasi ang bilin sa akin ni na mama. Ano yun? Okay lang ba kung malaman ko? Gusto kasi nilang mag-focus ako sa aking pag-aaral, at tama naman sila. Pagsisinungaling niya. Ayaw din naman niyang paasahin si George, dahil wala naman siyang nararamdamang paghanga o pag-ibig dito. Kailangan ko munang makapagtapos sa pag-aaral, bago ako mag-entertain ng manliligaw. Ngumiti sa kanya ang binata. Lumabas ang maputi at pantay nitong mga ngipin. Guwapo si George, matangkad, malinis, matalino at galing sa buena familia, kaya naman medyo may kahambugan din ito. Alam din niyang marami ang nagkakagustong mga estudyanteng babae kay George, pero katakatakang ni Katie Ting ay wala siyang naramdamang paghanga rito. Kung ganoon ay hihintayin kita, hanggang sa makatapos ka na sa iyong pag-aaral, sabi naman nito. Ayokong paasahin ka George, pagtatapat niya sa binata. Pareho pa tayong immature, maraming pwedeng magbago. Baka nga kapag nakagraduate ka na, at nakahanap ng trabaho ay may ibang babae kang makikilala, at may baling mo sa ibang babae ang pagkagusto mo sakin. Gusto kita Kathy, at seryoso ako sa sinasabi ko sa iyong gusto kitang maging girlfriend. Pero hindi pa ako handa na makipagrelasyon, pag-amin niya. Hindi niya masabi ng diretso sa binata, na wala itong maasahan sa kanya. Hindi pa man ako nakakaumpisang manligaw sa'yo, busted na agad ako. Nanlulumong turan ni George. Sorry George, hinawakan ni Kathy ang isang kamay nito. Pwede naman tayo maging mabuting magkaibigan. Malungkot na napayuko ng ulo si George. Sana maintindihan mo George, naiintindihan naman kita. Pinasigla ng binata ang tinig, upang hindi mahalata ng dalaga na masama ang loob nito. Paano, hindi na ako magtatagal. See you at school tomorrow. Napatango naman si Kathy. Natuwa siya dahil hindi naman pala mahirap pakiusapan ng binata. Ihahatid na kita hanggang gate anya. O, uuwi ka na agad iho. Tanong ni Pamela sa binata, nang makasalubong nito sa entrance door ang dalawa. Opo, magalang na sagot ni George. Thank you po pala sa pagpapaunlak. Naku wala yun iho. Welcome ka rito sa bahay. Ma, pigil ni Kathy sa mga sasabihin pa nito. Mabibisto kasi siya ni George na nagsisinungaling, kapag sinabi ni Pamela na pwede siyang ligawan ng binata, ihahatid ko lang po sa gate si George. O sige, sagot naman ng babae. Tumingin ito sa binata. Mag-iingat ka na lang sa pag-uwi iho. Salamat po. Mula sa kwarto ni Elmo, ay pasimple siyang sumilip sa bintana. Natanong niya si Kathy at ang bisita nito, na naglalakad patungong gate. Hindi niya inaalis ang paningin sa dalawa, hanggang sa makita niyang naglalakad na pabalik sa loob ng bahay ang dalaga. Bumalik si Kathy sa sala, ngunit hindi rin siya nagtagal doon, at nagpas siyang pumanhik sa kanyang kwarto para mag-review, dahil nalalapit na ang exam niya sa school. Ay tipaklong ka. Napahiyaw sa gulat si Kathy, nang may biglang humuklit sa isang braso niya. Napasubsob ang mukha niya sa matipunong dibdib ng kung sino man. Pag-angat niya ng mukha, ay si Elmo ang kanyang nakita. Dinag niya ang bawat pintig ng puso ng binata,
na tila isang malamyos na awitin sa kanyang pandinig. Ramdam niya ang init ng katawan nito, na tila gustong lumukab sa buo niyang pagkatao. Gusto niyang magprotesta, nang ilayo nito ang katawan niya sa katawan nito. Ngunit tila naumid ang kanyang dila, dahil walang namutawing salita mula sa kanyang bibig. Magkahinang ang kanilang mga mata, na tila nag-uusap. Bakit? Siya ang humasag sa katahimikan na namagitan sa kanilang dalawa. Nasaan na ang bisita mo? Kunway tanong ni Elmo sa dalaga, kahit alam naman niyang nakaalis na ang bisita nito. Umuwi na, sagot niya. Mabuti naman kung ganoon, huwag mo na siyang pababalikin dito. Matanong nga kita, anya. Bakit sina Mama at Kuya Erson pinapayagan naman akong poligawan, pero bakit ikaw ayaw mo? Hindi naman agad nakasagot ang binata, tinitigan lang siya nito sa mga mata. May gusto ka ba sa akin? Nagseselos ka ba? Frank ang tanong ni Kathy kay Elmo. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para tanungin ito ng ganoon. O baka excited lang siyang malaman, na baka may pagtingin na rin ito sa kanya. Bakit hindi ka makasagot? Mahina siya nitong kinutusan. Kung ano-ano na ang mga tinatanong mo, natatawang sabi nito sa kanya. Saan mo naman nakuha ang ideyang may gusto ako sa iyo o nagseselos ako? Napalabi siya. Napahiya siya pero hindi siya nagpahalata. Naitanong ko lang, anya. Alam mo Kathy, wala namang masama kung mayroong manligaw sa'yo. Ang sakin lang, ay pag-aaral muna ang unahin mo. Ang pagkakaroon ng nobyo, ay makakapaghintay naman yan. Kung talagang mahal ka ng isang lalaki, magagawa niyang maghintay, kahit gaano pa man katagal. Ginulo nito ang buhok niya. Concern lang ako sa'yo. Hindi ka naiba sakin, para nakitang nakababatang kapatid. Nakababatang kapatid, hiyaw ng isipan niya. Hindi ba't dapat ay matuwa siya, dahil tinuring siya nitong kapatid. Pero tumututol ang puso niya. Hindi parang kapatid ang nararamdaman niya para kay Elmo, at kahit bata pa siya sa paningin nito, alam niyang pag-ibig ang nararamdaman niya para rito. Alam niyang mali, dahil may nobya na ito, pero ano nga ba ang pwede niyang gawin, para turuan ang kanyang puso na huwag nang mahalin ang binata? Sige, punta muna ako sa kwarto ko. Malapit na kasi ang exam ko, kaya kailangan ko mag-review, paalam niya kay Elmo. Hindi na niya hinintay na makasagot ang binata, tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Kathy, tawag nito sa pangalan niya. Bakit? Tanong niya nang lingunin ito. Bahagya naman natigilan si Elmo. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niya tinawag ang pangalan ng dalaga. Bakit? Ulit na tanong ng dalaga. Wala, sagot ni Elmo. Nawalan siya ng sasabihin. Sige na, mag-review ka na. Kumibit balikat ang dalaga. At nang makita ni Elmo na nakapasok na sa kwarto nito si Kathy, ay napabuga siya ng hangin. Ilang araw nang may gumugulo sa isipan niya, na ayaw naman niyang bigyan pansin. Kung ano man ang nagpapalito sa puso niya, ay marapat lang na kanyang supalan habang maaga pa, upang hindi na ito lumalalim. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka rito? Tanong nang nagulat na si Baltazar, nang mapagbuksan ng pinto si Monica. Bakit? Taas ang kilay na balik tanong naman ni Monica. May tinatago ka ba? Siyempre wala, mabilis na sagot ng lalaki. Nakapagtataka lang na samadya ka pa rito sa Cavite. Samantalang sa tuwing niyayaya kitang pumunta rito, puro ka reklamo. May importante kasi akong sasabihin sa'yo, tinabig ni Monica ang lalaki, upang makapasok siya sa loob ng condo unit nito. Nagulat pa siya nang makita ang apat na lalaki, na nakaupo sa sofa at pulos maskulado, at tadtad ng tato ang mga katawan. Anong meron? Isinara ni Baltazar ang pinto. Umakbay ito sa dalaga, at pinakilala isa-isa ang mga lalaking naroon na prenteng nakaupo. Pinalitan ko na ang mga nauna nating tauhan, simula ni Baltazar. Puro naman palpak ang mga ginagawa nila. Hanggang ngayon ay buhay pa rin si Elmo Abale. Halika nga rito, hinhila ni Monica sa isang kamay si Baltazar, palayo sa apat na lalaki. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Babe, di ba nangako ako sa'yo na ako na ang bahala kay Elmo? Pagpapaalala nito kay Monica, napasapaw sa noo si Monica. Mayroon pa tayong problema. Ano yun? Kunot ang noo na tanong ng lalaki. Doon tayo sa kwarto mo. Okay, nagpaalam si Baltazar sa apat na lalaki.
At nang makapasok na ang dalawa sa kwarto ni Baltazar, ay agad itong nag-usisa. Ano ba ang problema na sinasabi mo? Buntis ako, walang paligoy-ligoy na sagot ni Monica. Anong sabi mo? Maang na tanong ni Baltazar sa nobya. Ang sabi ko buntis ako, ulit na sabi ni Monica. Mabilis na hinagklit ni Baltazar sa isang braso ang dalaga. Wala sa usapan natin na magpapabuntis ka sa lalaking iyon. Bitawan mo nga ako. Inis na reklamo ni Monica. Patapusin mo kaya muna ako sa sasabihin ko. Galit na binitiwan naman ni Baltazar ang dalaga. Tingin mo ba matatanggap ko ang pinagbubuntis mo? Wala sa usapan natin na magpapaanak ka sa lalaking iyon. Hindi si Elmo ang ama ng pinagbubuntis ko, bulyo ni Monica sa lalaki. Hinawakan nito ang brasong nasaktan. Ikaw ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Tigagal si Baltazar na napatitig sa mukha ng babae. Ako ba'y niloloko mo? Uminit na naman ang ulo ng lalaki. Paanong ako ang magiging ama ng pinagbubuntis mo, mahigit 2 buwan akong nasa probinsya. Pinagloloko mo ba ako, ha? Inis na napaupo sa gilid ng kama si Monica. Totoong ikaw ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. More than 2 months na akong buntis. At para ipaalala ko sa'yo, we had ano before you traveled to the province of Samar. Sandaling natahimik ang lalaki. Binalikan nito sa alaala ang gabing may namagitan sa pagitan nila ng nobya. At paano ako makakasigurong ako nga ang ama ng batang iyan? Sabay turo pa ni Baltazar sa tapat ng puso ng babae. Madali lang naman yan ipa-DNA test mo ang bata pagkalabas nito, taas noong hamon ni Monica rito. May bago akong plano, ipapaako ko kay Elmo ang batang nasa sinapupunan ko. Nagpagawa ako ng peking ultrasound sa isang kaibigan ko, instead na 2 months pregnant ako, ay pinagawa ko na 1 buwan pa lang ang bata. Dahil hindi maniniwala si Elmo na sa kanya ang batang ito. Ewan ko, naguguluhan ako. Tumayo si Monica. Nilambing nito ang lalaki na napasuntok pa sa wall. Babe, maniwala ka sakin, mahinahong sabi ni Monica. Anak nating 2 ang batang ito. Sabihin na natin na anak ko nga ang batang iyan, ano naman ngayon ang pinaplano mo? Mula sa likuran ay niyakap ito ni Monica, at hinalik-halikan ang likod ng tinga nito. Pipilitin ko si Elmo na pakasalan niya ako, bulong ni Monica sa lalaki. Ano? Mabilis pa sa kidlat na kumawala si Baltazar sa yakap ni Monica. Akala ko ba ako ang mahal mo, at hindi ang lalaking ganggang na yun? Bakit kailangang magpakasal ka pa sa kanya? Babe, sa oras na may kasal kami ni Elmo, sa simbahan pa lang dapat matapos na siya ng mga tauhang binayaran natin. At ang lahat na may iwan niyang kayamanan, ay mapupunta sa amin ng anak mo. Paliwanag ni Monica, muli nitong niyakap ang lalaki. At sa oras na mawala na sa landas natin si Elmo, tutuperin naman natin ang mga pangarap natin. Tayong 2 naman ang magpapakasal, magpapakalayo-layo tayo kasama ng ating anak. Hindi umimik ang lalaki. Mahal na mahal kita babe. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, paglalambing dito ni Monica. Hinawakan nito ang baba ng lalaki, at unti-unting nilalapit ang mukha rito. Pasalamat ka, mahal na mahal kita, paanos na sagot naman ni Baltazar. Mabilis na umano ang katawan nito, nang simulang pagapangin ni Monica ang palad nito umpisa sa dibdib, pababa sa suot nito. Halika rito. Malanding humagigik naman si Monica, nang pahadyas itong inihiga sa ibabaw ng kama ni Baltazar. Sobrang namiss kita, wika ni Baltazar. Hinubad nito ang damit pang itaas. Namumungay ang mga mata nito na tila nang aakit na nakatitig sa mga mata ni Monica. Kagat labing hiyaw ni Monica. Nasundan ng tingin nito ang kamay ni Baltazar, na ibinababa ang zipper ng pantalon. Hindi na nag-aksaya ng oras ang 2 uhaw, at hayok sa tawag ng laman. Parang mga kabayong halinhinang bumubulong sa luwalhating dulot ng pagnanasa. Honey, gusto ko sana sa iyo manggaling ang pagyaya sa akin na magpakasal. Pero hindi na ako pwedeng maghintay pa ng matagal. Kailangan na nating magpakasal sa lalong madaling panahon, mahabang sabi ni Monica, nang makarating sila sa Nuts and Dried Fruit Company na pinamamahalaan ni Elmo. Bakit naman biglang-bigla yata? Walang interes na tanong ni Elmo sa nobya, ipinihit niya ang seradure ng pinto ng kanyang opisina. Sumunod naman si Monica kay Elmo. Pumasok ito sa loob ng opisina, at pinigilang maupo ang lalaki sa swivel chair nito.
Dahil kinakailangan na nating magpakasal. At bakit nga? Inilapag ni Elmo sa ibabaw ng desk ang dala niyang leather briefcase, na pinaglagyan niya ng mga mahalagang dokumento. Akala ko ba ay hindi ka pa handang lumagay sa tahimik? Bakit ngayon ay bigla-bigla mo nalang babanggitan ang tungkol sa pagpapakasal? Dahil buntis ako. 1 buwan na, sagot ni Monica sa binata. Buntis ka, tila gulat na sabi ni Elmo. Akala ko ba umiinom ka ng pills? Rumahistro agad sa mukha ng babae ang galit. Pinaghihinalaan mo ba ako? No, matapat naman na sagot ni Elmo. Hindi lang niya inaasahan na mabubuntis agad si Monica. Dahil sa tuwing maglalambingan sila, ay paulit-ulit siya nitong pinaalalahanan na hindi pa ito handang mabuntis. Ayaw nitong masira ang sexy figure nito. Ang akala ko ay ayaw mo pang mabuntis, kaya nga umiinom ka ng pills. Kasalanan ko ba kung sumablay? Galit-galitan na sabi ni Monica. Ilang araw din siyang nag-practice ng mga sasabihin niya kay Elmo. Han, mahigit 3 taon na tayong magkarelasyon, at may nagaganap na ano sa ating dalawa. Kaya naman hindi nakapagtataka kung magbuntis ako. Pero hindi na yata ako handang mag-asawa. Hindi naman lingid sa kaalaman mo na may obligasyon pa ako kay Kathy. Elmo, hindi na nakapagpigil si Monica na mapamura. Buntis ako, Elmo. Mas iintindihin mo pa ang Kathy na iyan, kesa sa kalagayan namin ng magiging anak mo. Pwede ba Monica, huwag mo na ulit akong pagsasalitaan ng ganyan. Nasasanay ka ng pagsalitaan ako ng mga balbal na salita, baka hindi na kita matansya sa susunod, nagbabantang sabi ni Elmo sa nobya. Bahagya niya itong tinabig, at naupo sa kanyang swivel chair. Hindi naman nagpakita ng takot si Monica sa binata. I can't believe it. Ikaw pa talaga ang may ganang magalit. Akala mo ba hindi ako nasasaktan sa naging reaksyon mo? Ang akala ko ay matutuwa ka, dahil magkakaanak na tayo, kunwaring umiiyak na sabi nito. Hinaplos pa nito ang ibabaw ng sinapupunan. Masyado ka kasing nagiging demanding ngayon. Daig mo pa ang asawa kung diktahan ako sa mga gusto kong gawin, huminga ng malalim si Elmo upang pakalmayan ang sarili. Dahil lagi na lang si Kathy na ampun mo ang pinag-uukulan mo ng panahon. Wala ka ng bukang bibig kundi puro si Kathy. Pati mga achievement niya sa school, ay ibinibida mo pa sakin. Ang manhid mo naman para hindi maramdaman na lihim akong nasasaktan. Pati nga ang paglabas natin damalang na, at ang pagpunta mo sa bahay ko, ay natigil na magbuhat ng may mangyaring aksidente sa iyo, at sa pagkakabaril kay Kathy. Nawawalan ka na ng oras sakin, sambat nito sa nobyo. Alam mo na may nagtatangka sa buhay ko. Nag-iingat lamang ako, at ayokong madamay ka sa mga nangyayari sa akin, kaya hindi na ako nagpupunta sa bahay mo. Ikaw rin ang inaalala ko, paliwanag ni Elmo sa nobya. Alam mo naman ang nangyari kay Kathy diba? Muntik na siyang mamatay ng dahil sa pagliligtas sa buhay ko, at ayokong mangyari rin sa iyo ang nangyari sa kanya. Umamin ka nga sa akin. Nakipagtitigan si Monica sa mga mata niya. Mahal mo pa ba ako? Saglit na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Bakit hindi ka makasagot, ha Elmo? Monica, mahal kita at wala iyong duda. Nagpahid ng kanyang mga luha si Monica. Pues, kung talagang mahal mo ako, hindi mo kami pababayaan ng magiging anak mo, malumanay at malambing na pakiusap ni Monica. Mahal na mahal din kita, kaya nga gusto kong may kasal na tayong dalawa, bago pa man lumabas itong magiging anak natin. Okay. Hayaan mo at sa lalong madaling panahon, ay aayusin ko na ang tungkol sa kasal natin, may pagsukong sabi ni Elmo. Ngunit mayroong pagtutol sa kaibuturan ng kanyang puso. Bakas sa mukha ni Monica ang tuwa sa narinig. Mabilis na nilapitan nito ang nobyo, at masuyong hinalikan ito sa labi. Tila naman biglang nagkaroon ng ugat ang mga paa ni Kathy sa kanyang nasaksihan. Nang araw na iyon ay sinadya niya sa opisina nito si Elmo. Maaga siyang umalis sa school, dahil hindi nakapasok ang teacher niya sa kanyang last subject. Pangatlong beses na niya itong ginawa na binibisita niya sa opisina nito si Elmo. Bago siya umuwi ng bahay, kapag hindi sila nagkakasabay ng uwi. Napalunok siya habang pinapanood ang intimate kiss ng dalawang pusong nagmamahalan. Napasapaw siya sa kanyang dibdib. Tila may punyal na paulit-ulit na tinutusok ang kanyang puso sa mga oras na iyon, dahil ramdam niya ang kirot at sakit na dulot nito. Nag-init ang kanyang mga mata,
na tila nagbabadyang lumuha. Sa murang edad niya, hindi niya lubos maisip na iibig siya ng ganito kalalim sa binatang niligtas niya, at ng lalaking kanyang naging tagapangalaga. Kathy, mula sa sulok ng mga mata ni Elmo, ay nakita niya ang dalaga na nakatayo sa bungad ng pintuan. Bahagya niyang itinulak palayo sa katawan niya ang nobya. Why? Assisa ni Monica. Hindi nito napansin si Kathy. Go to your office now, utos ni Elmo sa nobya. Umalis sa kandungan ni Elmo ang nobya. Bahagya pa itong nagulat nang makita rin nito si Kathy na tila nakakita ng multo, na hindi na nakakilos sa kinatatayuan nito. Inis na dinampot ni Monica ang shoulder bag nito, at nagmarcha patungong pinto. Tumigil ito sa harapan ni Kathy, at pasuyang tinignan ito mula ulo hanggang paa. Hindi ako manhid para hindi maramdaman na may gusto ka sa boyfriend ko, bulong nito kay Kathy. Kung ako sayo, ititigil ko na ang pagpapantasya sa isang lalaking alam mong taken na. At para sa kaalaman mo, buntis ako at si Elmo ang ama.